lungsod ng Maynila dito po sa City Hall, ang ating pong mayora sa 2025, Ma'am Mara Tamundo, ating super dito. Maraming salamat. Pero alam po ninyo, ako po talaga ay natutuwa sapagkat nakita ko kayo ngayon at nakasama kahit ito po ay maikling pagsabi lamang. Short notice lang po ang nagawa. So, maraming salamat sa inyong presidente, syempre kay Kalito at sa kanyang wife, syempre ang M-Vlog na talaga naman nandito palagi para suportahan Kaya naman ako po ay bilib sa inyo dahil hindi lamang ito sa pangangampanya. Hindi lamang ito dahil sa isang katulad ko, kung hindi sa isang katulad nating lahat na ang hangad ko ay makatulong din sa ating kapwa. Sana yung pong inyong kadikhain at inyong lakas ay ibigay po natin sa araw na kailangan po natin talagang ipakita ang pagmamahal po natin sa Maynila. Ako po, sa totoo lamang, tuwing bababa sa mga lugar o may kakausapin po mga leader, hanggat maaari, ayoko pong ikampanya ang sarili ko. Ayoko pong iangat lamang yung sarili ko. Kung hindi, gusto ko pong higit na maunawaan natin ano po ba yung pinaglalaban natin ngayon. Ano po ba yung hangad natin para tayo naman ay makaranas ng kaunting kaginhawaan sa ating mga buhay. Ito po ay mangyayari sa araw ng eleksyon. Dito po nakasalalay sa inyong lahat ang kinabukasan ng buong Maynila. Hindi lamang dahil para sa akin, kung hindi ito po ay kinabukasan ng 3 taon na tayo po ay dapat may tunay na programa, na dapat mayroong bababa na pondo sa atin at dapat malalaman natin ano ba talaga ang sitwasyon ng Maynila. Umabot na po ako sa edad na 47 years old ngayon. Pero minsan, hindi ko po naranasan ang programa sa Maynila. Kaya kung iaasa po natin sa mga nakaupo, marahil hindi po ako nakapag-aral. Marahil ang aking magulang ay hindi kami napakain. Nasaan na po yung ating gobyerno sa Maynila na dapat lamang nakakatubang po natin dahil tayo pong lahat ay nakakatulong na magkaroon ng pondo ang ating bayan. At least man lang mabalikan po tayo ng tunay na programa. Lalo na po sa aking pagbaba noong nakaraang 2022, nung aking pong nasaksihan ang tunay na kahirapan lalo na po ng ating mga senior citizen. Hindi po biro ang pinagdaanan ng ating mga lolo at lola, ng ating mga magulang dahil katulad po ninyo ngayon, kayo po ay pinapawisan, napagod, nagbihis, nag-aksaya ng oras para makinig dito sa atin. So, ibig sabihin, yung hangarin ko po ay hindi lamang para sa akin, kung hindi ito po ay hangarin ng bawat isa sa atin, na this time sana po may mangyari naman sa Maynila. 47 years old na po ako. Imagine, kung hindi po tayo gagalaw ngayon, madadagdagan yung edad natin ng 3 taon, pero wala pa rin pong mangyayari. Kaya ako naniniwala po ako talaga na kapag ang Panginoong Diyos ang nagbigay sa iyo ng daan, kailangan gampanan mo ng buo. Kailangan gampanan mo ng may puso at pagmamalasakit at higit sa lahat, yung responsibilidad na ibinigay sa atin ay talagang gampanan po natin. Sapagkat bilang isang batang San Andres, Bukid, Maynila, ang hangad ko lamang ay tulungan po ang aking pamilya at ang aking mga kapitbahay. Pero yung hangarin ko po na yan, ay binigyan pa ako ng mas malaking paraan para ito po ay lumabas at makatulong sa buong Maynila. Kaya katulad po ninyo na may samahan kayo na M-Vlog, ibig sabihin naghahangad po kayo ng tunay na pagbabago para sa ating lahat. Yes! Mara! Na alam ko na naghahangad kayo na may maglilingkod na katulad natin. Yes! Ibig sabihin ng natin, tayo po
po ay magkakaroon ng pagkakataon mag-usap, magkasama, masabi po ang nararamdaman natin sa bawat isa. Dahil lahat naman po na naglingkod sa Maynila, ilang beses nyo lang po yan makakausap. Ilang beses nyo lang po yan makikita. Pero sa akin pong panahon, gusto ko po na lahat ng Manileño ay palaging merong communication. Palaging merong pong transparency sa lahat ng ating sinasabi. At lahat ng katotohanan kailangan po ilatag sa ating bayan. Kasi kung wala pong mangyayari, uuwi po tayo ngayon, uuwi kayo sa inyong tahanan na ang isip po ninyo, ay baliwala na yun kasi ganyan na talaga ang politika. Wala na tayong nagagawa. Lahat naman ako po, ganito, ganyan. Pero huwag niyo pong isipin yan. Dapat ang isipin po natin, yung ating adhikain, kailangan po talagang mangyari ngayon. Yes! Kailangan ang mga senior citizen ay magkaroon ng dagdag benepisyo na 2,000 kada buwan. Na kailangan bawat distrito, agara maglalagay tayo ng recreational center para sa mga senior citizen. Dahil ayoko na makita ang mga magulang natin na nasa lansangan, na kung saan-saan nakikipag-meeting, sa ilalim ng puno, sa kanto ng kalsada, sa tapat ng barangay. Kailangan makakita po natin ang ating mga magulang ay mahalaga sapagkat kung hindi dahil sa kanila, wala rin po tayo dito ngayon. At the livelihood program o pangkabuhayan sa bawat barangay na direkta sa taong bayan. Yes! Hindi na po ito dadaan lamang sa iilang barangay chairman, kung hindi lahat ng Manileño kailangan makatanggap ng livelihood program. Aalisin na po natin ang political system sa Maynila dahil ang programa na ibababa ko ay para sa lahat. Para sa ating mga anak na masiguro na lahat ng bata sa Maynila ay makapag-aral. Kaya tayo ay agarang magbibigay ng financial assistance sa mga mag-aaral sa Maynila. At sisiguraduhin ko na lahat ng mga public schools ay magkakaroon ng mga guro na talagang tutulong na mahubog ang ating mga anak. Sisiguraduhin ko na lahat ng public hospitals ay mayroong makabago kagamitan na may gamot at doktor na talagang titingin sa Manileño. Yes! Kailangan po natin panatilihing malusog ang ating pangangatawan dahil dito lamang tayo makakatulong sa ating pamilya. Isang premier city, pero tayo po ay nagbuburol pa rin sa kalsada. Kaya agaran ang programa ko na ibababa ang libre at disenteng burulan sa bawat barangay. Gusto ko pong masiguro ang lahat ng mamamayan ng Manileño ay higit na makinabang sa lahat ng programa. Lahat ng budget ay ipapakita sa inyo kung saan mapupunta ang pondo ng bayan. Yes! Dahil sisiguraduhin ko po na ang bawat sentimo ng pera ng bayan ay ilalaan sa programa para makatulong sa kaunlaran sa Maynila. Yes! Tatapusin ko na po ang korupsyon sa Maynila. Sisiguraduhin ko na walang mananakaw ang mga taong maghahangad lamang para sa kanilang pansariling kapakanan. Yes. Gusto ko pong maisalba pa ang Maynila. Gusto kong maibalik ang mga nawalang lupain sa atin. At ito po ay ibigay sa taong bayan. Yes! Lalagyan natin ng titulo ang lahat ng lupain para ito po ay mapunta sa inyo. Sisiguraduhin lang natin ang restriction na ito po ay bawal ibenta o isang lahat para may manahin pa ang inyong mga anak at apo.
tapusin na po natin ang paghihirap ng isang Manilenyo. Ito po ay nasa inyong mga kamay. Tapusin na po natin yung hirap na dinadanas ng bawat isa po sa atin. Kailangan ang isipin po natin na kahit mawala po tayo sa mundong ito, mayroon po tayong pamilyang makikinabang para sa ating pinaghirapan. Kaya naman ako po ay nandito kasama ang aking team, ang aking Vice Mayor, Ms. Remy Oyales, ang aking konsihala, Silvia Manansalan ng District 1 Manila, Konsihal Edwin Salve ng District 6 Manila, Konsihal Edwin Cayetano ng District 4 Manila, Konsihal Boyet Marigo ng District 4 Manila, at Konsihal Jet Magno ng District 5 Manila. Kami po ay humihingi ng dasal sa inyo para tayo po ay higit na patnubayan ng ating Panginoong Diyos at ni Allah, na tayo po ay dalhin sa tama at bigyan ng lakas na labanan ang korupsyon sa Maynila. Mara! 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 Kaya nandito po ako para sabihin sa inyo, ayoko pong sabihin na ako ay iboto ninyo dahil ang gusto ko po, ito ay kusang loob ninyong gawin. Yes! Yes! Para sa tunay na pagbabago! Gusto ko po yung panalo natin ay panalo ng buong Maynila at hindi panalo ni Mara Tarugo. Yehey! Kaya makakaasa kayo sa akin na pagdating natin sa City Hall, sisiguraduhin ko na lahat kayo ay may trabaho. Sisiguraduhin ko na ang bawat isa sa inyo ay kasama sa lahat ng benepisyo sa Maynila. Kaya sana po, sundan ninyo ang aming mga Facebook account. Yes. Yung Mara Tamundo Facebook account, i-like and share and i-follow po ninyo. Dahil itong mga kalaban natin, ang tinitira lang ay social media. Kasi hindi naman sila makakalabas katulad ko na kaya ko maglakad sa Divisoria, kaya ko maglakad sa palengke, kaya ko makipagkamay sa mga sidecar o tricycle. Sila po hanggang social media lang. Takot sila kung ano man po ang baka magawa sa kanila dahil sa galit. Kaya sana po mag-participate kayo sa mga online natin. Mag-like lang po kayo kung pwede kayo mag-share ng mga activities natin. Pero 2 buwan lang po ang laban na ito. Mabilis na mabilis lamang para lang tayong natulog at nanaginip at magigising na kinabukasan. Ang kapalit po nito ay kinabukasan natin lahat. Kasi ayoko na pong magamit ang Manilenyo sa politika. Yes. Kapag ako po ang nanungkulan at nabigyan ng pagkakataon, lahat po kayo ay pantay-pantay kong tutulungan. Yes! Dahil Mabuhay! gusto ko magkasundo na po ang Manilenyo at matanggal na po yung away, lalo na pagdating sa politika. Dito masasabi ko po na successful yung aming pagbaba at pagtulong. Yes. Kaya para sa inyong lahat, maraming salamat. Yehey!